At yan po, magpapatuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ilan na lamang pong topics po ito sa ating pong series Bible study about the history of the church. Alam po ninyo, napakaganda talaga na pag-aralan po ang istorya ng iglesia. Gawa ng mas lalo po nating nauunawaan na hindi pala sa dami, hindi sa ganda ng building, hindi po mga kapatid sa maraming mga mananampalataya, kung hindi naman po pala talaga totoo sa kanilang mga puso, ay talagang hindi naman po talaga iyon ay nagiging epektibo pagdating sa ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Nakita ko po kasi dito sa istorya po ng church sa Bagong Tipan, sa Book of Acts, na talagang ang pagpapatuloy ay kinakailangan. Hindi po pwedeng sabihin natin, total nakapagsimula na ako, okay na. No. Dahil nga po ang programa ng church ay hindi pa po tapos. Sapagkat magtatapos lamang ang ating paglilingkod sa pagtunog ng trompeta. Ang totoo niyan, kahit nga sa langit, mayroon pa rin ministry. Ano po yun? Praise and worship. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga worship leaders, so God bless you always. Glory to the living God. Now, sa ating pong topic ngayon, gusto ko pong dalhin sa inyo ang lesson 15 na mayroon pong pamagat na Paul's Sermon in Athens. Napakaganda po, ano? Ang pag-usapan natin yung sermon o yung pangangaral ni Apostol Pablo dito po sa lugar ng Athens, sapagkat alam naman natin ang lugar po na ito ay punong-puno ng mga idols. Grabe po yan. Now, mga kapatid, if you have your Bible, please open with me in the book of Acts 17, 16 to 18, then jump tayo sa 22 and 23. Everybody, please open your Bible. Sabi po niyan, okay. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Grabe, ano? Dito. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. 18. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Ang kadibati na po ni Apostol Pablo dito, hindi lang mga simpleng tao. Mga philosophers na po. Hallelujah! Sabi ng Bible. Ang sabi po dyan, some of them asked, what is this babbler trying to say? So ang sinasabi nila kila Apostol Pablo, babbler. Yung parang nagsasalita na walang naniintindihan. Babbler nga, salita lang ng salita. Ano? Others remarked, he seems to be advocating foreign gods. So, dahil sa marami po silang mga Diyos-Diyosan, ang akala nila, iba na namang Diyos ang pinapangaral ni Apostle Pablo. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Very clear ang laman ng mensahe ni Paul. It is about the gospel of Christ. It is about the resurrection of Christ. 22 and 23, Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, people of Athens, I see that in every way, hallelujah, yan po, you are very religious. Tingnan niyo po yung bitaw ng salita ni Paul. You are very religious. Positive po yun. Basta, sama, positive yun. You are very religious. Di ba? Pag sinabi niyo ang tao na religyoso ka, pag hindi nila alam ang gospel, parang that's positive. Sapagkat naka-Diyos sila. Religious na. Di ba? I see, sabi po dito, okay, 23, for as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found
an altar with this inscription, to an unknown God. Sa sobrang pagkareliyoso, sa daming Diyos na kailang kinikilala, ang kanilang Panginoon ay unknown. Hindi na kilala. To an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship. So sabi ni Paul, so hindi nyo kilala. Ignorante pa rin kayo sa inyong sinasamba. And this is what I am going to proclaim to you. Palagpakan natin ang Panginoon. Napangilan na po, mga kapatid, ano? Isa mo lang sa palagpak sa lahat ng mga kapatid ng Panginoon. Ito na po ang sinasabi ko po talaga. Sobrang pasalamat ko po na ang church po natin talaga ay nasa linya ng katotohanan. Because our church is a Christ-centered faith. Purihin po ang Panginoon. Sa Book of Acts, napakarami pong makikita na nating pangangaral. Sinimulan. Ito po ni Pedro at pinangaral ko na po, pinag-aralan na natin in the Book of Acts, chapter 2, chapter 3, chapter 10. Makikita po natin doon na ang pangangaral ni Pedro ay halos sa mga taong may pagkakilala sa isang Diyos naman. Why? Primarily to the Jews. Ang problema lang sa mga Hudyo, hindi nila kilala si Kristo as God and Savior. Tama. Kaya nga may Messiah darating. Yan ang problem nila. Kaya yun ang ipinapangaral ni Paul. Pero ang problema, pagpasok ni Paul, una sa Macedonia, bumaba siya, southward po siya, di ba, Greece na po yun, gusto, Athens, yun na po yun. Hindi lamang idols, kundi full of idols. Full. Napakarami mga idols. Kaya iba po ang pangangaral dito ni Paul. Iba. Sapagkat mangangaral si Apostol Pablo ng kaligtasan sa mga tao na hindi lang naniniwala sa iisang Diyos, kundi sa maraming Diyos. Yun po ang kaibahan na dito. Tingnan po natin mga kapatid ang setting ng ating pong tema ngayon o subject ng ating Bible study. Mga minamahal, kung makikita po natin, nakaraan from Troas, tinawid ni Paul po yan. Ito po ang Asia Minor. Yan ba tinatawag na Asia Minor? Ephesus, Galatia, yan po yan. Tinawid niya po yan. Sa Philippi, mga kapatid, sino ang nakita niya dyan? Si Lydia. Isang babae na tinawag ng Panginoon. Love it to God. Hallelujah. Sobra akong, tuwa po ako. Kumbaga, nung ako po ay nag-aaral pa lang ng salita ng Diyos, alam ko ng istorya, pero nung binabalikan ko, sobra akong na-appreciate, mga kapatid, yung ministry ng mga babae sa church. Sobra. Especially yung mga matulungin. God bless you. Then, alam niyo naman yung nangyari, dahil po sa mga kagulungan, pumunta po siya ng Thessalonica. And here in Thessalonica, sa English Thessalonica, di ba, dyan po, nagkaroon ng problema doon sa kaibigan ni Paul na si Jason. Dahil sa hindi nila nakita si Pablo, yun ang halos gusto nilang bubugin. Pero dahil sa mayroon din influence, nag-pledge po siya para lamang mapalaya sila Pablo po dyan. At nakapunta sila ng Berea. Sa Berea, iba po yung pagtanggap ng mga mananampalataya rito. Sobra. Kaya nga po, sabihin ko po sa inyo, sana subaybayan niyo po, sayang kasi, pwede niyo maiintindihan. Ibang-iba. Grabe, sabi diyan, day by day, parang, naranasan ko po ito kasi na yung, parang yung salita ng Diyos, parang napakaganda po talaga pagbulay-bulay. Naranasan ko po yan. Yung mga panahon na yun. Pero, ngayon na rin, ganun pa rin, pero siyempre sa dami na nating responsibilities, minsan naiiba po. Minsan nagkakaroon ng pagbabago. Kaya nga, dapat po nai-encourage lagi po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon para hindi mamatay ang diwa ng ating pagmamahal sa salita ng Panginoon. Sabi ng Berea, pag nag-aaral sila ng umaga, sa gabi, binabalikan pa nila. Sabi, yung eagerness to learn from the words of God. So from Berea,
pumunta na po si Paul dito sa Athens. Ito, Greece po yan, southern part na po yan, at yung Corinth, na mayroon siyang aklat sa Book of Corinthians, yan po yan. Yan. Puri ng Panginoon. So, dito po tayo mag-aral sa lugar ng Athens, mga kapatid. Ang Athens is known as the center of learning, artistry, and also for its idols. Kaya po dito sa Athens, di ba pag sinabi natin philosophers, Greek, matatalino ito. Praise the Lord. Kaya naalala ko si Paul. Kaya yung sinulat niya pala, for I am not ashamed of the gospel of Christ, because this is the power of salvation given unto men, sabi niya, to the Jew first and then to the Greeks. Kasi grabe po ang kanyang passion talaga, to the point na kahit matatalino, kahit magagaling, hinaharap niya po talaga. Para lamang i-proclaim ang salita ng Panginoon. Para lamang i-share ang kaligtasan talaga. Nakaka-bless din po ba? Sa ating mga mananampalataya, lalo tigit sa mga workers ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang Athens po na ito, ay masasabi ko rin na pinagpala dahil pinasok po sila ng salita ng ating Panginoon. Paul was provoked by the idolatry. Yung makita niya yung napakaraming idolatry, hindi siya natakot, hindi siya nagdalawang isip, kundi mas lalong siyang nagkaroon ng desire to preach the gospel sapagkat kawawa ang mga tao ito. Gustong sumamba pero hindi nila kilala ang Diyos. Hallelujah. Paul began preaching at every opportunity. Na napakahalaga po mga kapatid ang oportunidad. At huwag niyo sabihin na dahil sa ikaw po ay ginamit na ng Panginoon noon, ngayon okay ka na. No! As long as meron pong pagkakataon, pinagpako natin ang ating Panginoon. Habang mayroong pagkakataon, we must continue to share the words of God to our co-workers, di ba, sa trabaho nyo, sa labas, di ba, sa inyong mga kaklase, saan ka man dalhin ang ating Panginoon. Ang totoo po niyan, dinadala pa nga, mga kapatid, si Apostol Pablo sa sinagoga, yun ating pong binasa sa synagogues, para pahayagan ang sabi ng Bible. Grabe po mga kapatid, isang bagay lang ang nakita ko, mga minamahal, na sa paglingin ko talaga sa Diyos dapat mag-aral ka. Do you agree with me? Yeah. Dapat. Sipin mo kung ito yung mga tao nakaharap mo, kakainin ka nito. But because of the words of God, because of the gospel, na hindi lamang po pinag-uusapan ng salita, kundi yung gawa. Yung nakita ni Apostol Pablo, yung experience ni Apostol Pablo na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yung pagbabago, yun po ang pinaka makapangyarihang testimony para sabihin ng Apostol Pablo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! So dahil nga po sa galing nila Apostol Pablo na magpahayag, Paul attracted attention of philosophers. Yan na po, mayroon pong nabanggit na dalawang group po dyan. Una, yung Epicurean and Stoic philosophers. In Acts 17, verse 18. Bagaman hindi po mga kapatid nabanggit na po dyan sa Bible, pero basically, yung Epicureans are advocates of materialism. Yan, dyan po galing po yan. Yung philosophy na ganyan. Their ultimate goal is the absence of pain. Dapat masaya ka. Dapat wala kang nararamdaman sakit. Ganun po yun. Diba? Yan yung filosofiya, kung ano ang buhay, kung ano ang maganda sa buhay. Pero, ganun po ba ang buhay? Hindi. Paglabas pa lang ng anak sa sinapupunan, umiiyak na kagad eh. Bakit, Pastor? Pinalo ng verse. Pinalo eh. Pinalo agad eh. So, pero yan po yun mga kapatid. Hindi ko na masyadong i-elaborate pa, pero yan ang basic pong foundation ng Epicureans. And another group is the Stoic. Ibig sabihin, ito yung mga tao o mga philosophers who believe that virtue
Wisdom, courage, temperance, justice is the sole good for humans. Mga tao ito. Humanistic. So, mayroon po sila mga kapatid pinagbabasihan. Hallelujah. Kaya, ang tanong ng mga philosophers, ano naman na iba na naman na filosofiya ang pinapangaral ng Apostol Pablo? Sige na! Yan. Praise the Lord. Amen. Mag-preach si Apostle Paul, i-preach niya si Jesus Christ. Nung marinig nila si Jesus Christ, sino na naman yung Diyos? Yun ang tingin nila, God. Another God. Small letter G. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng Bible in the book of Acts 17:19-21, they brought Paul to the Areopagus, sabi po dyan, and invited him to speak. Inibitahan siya, mga kapatid, doon sa Areopagus. Nang ibig sabihin, ang Areopagus po kasi talaga serve as the Athenian Governing Council. Kung baga sa Hudyo, yan po yung Sanhedrin. Yan yung Sanhedrin. Yan yung council nun. Diyan siya pinagsalita. Purihin po ang ating Panginoon. Thanks, Spirit ng ating mahal na Panginoon sa lingkod ng ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Mahina kay Apostol Pablo, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. At alam po ninyo, nung mangaral si Apostol Pablo, ito na yung sermon. Ano ang laman ng sermon niya? Number 1. Gusto niyang sabihin sa kanila na ang Diyos na hindi niyo pa kilala. Ang dami ngayon mga churches na hindi pa tinatanggap ang pagka-Diyos ni Kristo. Nakakalungkot. May iba pa bang tagapagligtas liban sa Diyos na nag-iisa? Wala na. There is only one Savior, Jesus Christ. Napakaliwanag mga kapatid, sapagkat nakita talaga ni Apostle Pablo na naka-encrypted nandoon po sa isang altar ang mga salitang nagsasabing to the unknown God. So, ito po mga deboto po na ito sa pag-worship ng maraming mga Diyos-Diyosan ay talaga pong hindi nila kilala ang Diyos na kanilang dapat tawagan dahil nga po marami silang kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, ginamit niya itong ni Apostol Pablo na isang opportunity na kung mayroon kayong Diyos, dapat kilala nyo. Hallelujah! Kaya ano po ang ipinangaral ni Apostol Pablo? Sapagkat sabi ng Apostol Pablo, hindi niyo po pwedeng hindi kilala ang Diyos nyo yan. Hallelujah! So, sinimulan ni Paul yan. Sabi niya, God is the creator of the universe. Isa lamang ang creator. Isa lamang po yan. At huwag nating sabihin, mga kapatid, na si Jesus Christ, mga minamahal, ay ang maliit na creator o pangalawang creator. Sapagkat there is only one God who created the heavens and the earth. Hallelujah! Ang sabi ng Bible, mga kapatid, God made the world. This God is the Lord of heaven and earth. At ang Diyos na inyong dapat sambahin ay ang Diyos na hindi nananatili sa templo na ginawa ng kamay ng tao. Hallelujah. Another, sabi ni Paul, God is the sustainer of life. Kaya bang i-sustain ng mga dinodiyos nyong yan? Na mga tao din naman yan? Kaya bang i-sustain yan ang inyong mga buhay? Hallelujah. But this God na pinapangaral ko sa inyo, ang siyang nagbibigay ng tunay na buhay sa isang tao. God is the Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Another, Paul said, God is the ruler of all nations. Mga Diyos nyong yan, kilala lang yan dito sa inyong bayan, di ba? Sa inyong bansa, sa inyong lugar. Pero ang Diyos na totoo ay Diyos ng lahat ng mga bansa. Glory to the living God. This God has created every nation and determined their rise and fall. Itong Diyos na ito, ang may lalang lahat ng mga bansa, siya pa rin ang Diyos ng mga Diyos. Naalala, mga kapatid, naalala ko yung sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar.
Di ba? Yung parang si Nebuchadnezzar, parang masyado na pong nagiging mayabang dahil nga po sa kanyang kapangyarihan. Sabi ni Daniel, tandaan mo, kung makapangyarihan ka, mas may makapangyarihan Diyos kaysa sa iyo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung God na ito na pinipresent mga minamahal ni Paul, ay talagang ipinangalan ni Apostle Pablo sa pamamagitan, mga kapatid, ng mga salitang galing mismo sa salita ng Diyos. Hallelujah. God is the Father of mankind. Lahat, mga kapatid, ng tao sa mundo ang naglikha ang Diyos. Saan ka nang galing? Saan tayo nang galing? Kilala ba ang mga Diyos-Diyos sa ninyo? Ang mga tao sa ibang lugar, sa ibang bansa? Hallelujah! Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga tao, sa lahat ng bansa, ang Diyos na kaya magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao, itim ka man, puti ka man, may pinag-aralan o wala, ang tanging tagapagligtas ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo na magbibigay sa iyo ng tunay na buhay. Yan ang isang laman ng pangangaral ni Apostol Pablo, mga kapatid. Hallelujah. Dito nga sa Book of Acts chapter 17, sinabi ni Paul, in Him we live and move and have our being. Diba, Sister Ami, mayroong awit niya, Pastor Amir na dati, in Him we live and move and have our being. Naalala ko yan, mga kapatid. Hindi ko naman naiintindihan. Dati yan, nung baguhan pa lang ako, pero nung ako po'y na-Christian, sinabi ko, siya pala ang lahat sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! And another, in verse 30 to 31, sabi po dyan, mga kapatid, the judge of the world. Bagaman, mga kapatid, pag binasa niyo po yan, hindi ganun ka-elaborate, pero I do believe the way I see, mga kapatid, I feel nung preaching ni Paul, mga kapatid, nararamdaman ko yung talagang power ni Apostle Paul. Sapagkat sabi ko nga, kung walang power yung pangangaral ni Paul sa mga philosophers po na ito, napakahirap po, magtatawanan siya. Kaya sa lahat po ng mga leaders, let us continue to study the words of God. Let us continue to ask guidance, wisdom from God. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya gusto ni Apostle Paul, mga kapatid, na makilala ang mga Athenians po na ito, ang Diyos na nag-isa si Kristo, dahil naaawa po siya. Dahil pag dumating po ang Judgment Day, kung hindi nila kilala ang tunay na Diyos, sa impyerno sila. Sabi ni Paul, God will judge the world. At makikita natin sa Bible, mayroon lamang isang judge talaga na sinasabi ang Biblia na darating, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God will judge the world through Jesus Christ. John 5:22, 26, 27, 12:48 ng John. Bakit, mga kapatid, kaya humusga ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat si Jesucristo, mga kapatid, ang Diyos na nabuhay na muli sa mga patay. Yun po pala, mga kapatid, yung resurrection ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang nag-validate na si Jesucristo ang mag-judge, mga minamahal, doon sa mga tao, mga kapatid, na naglingkod at hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, Paul used the resurrection of Jesus as ultimate proof para sabihin ng Panginoong Jesucristo na ito ang siyang maghahayag ng katotohanan, sapagkat, mga kapatid, kung maalala po ninyo, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, doon mangyayari ang pagkabuhay na mag-ulit ng mga tao na matay na. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Bible in John 11 verse 25, Jesus said, I am the resurrection and the life. Palakpakan natin ang Lord. I am! Hallelujah! Ang pagkabuhay na muli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay ang tunay nating pag-asa. Because of
Christ's resurrection, ang lahat ng namatay na at umaasa, naglingkod sa ating mahal na Panginoong Kristo ay mabubuhay. Ang sabi ng Bible. Because of Jesus Christ, we believe that there is life after death. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. It is because of the resurrection of Jesus Christ. And because of this, God has given us the assurance of the coming judgment. Amen. That we will be saved because of our great God and Savior, Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Jesus Christ shall not perish, but have an eternal life. Amen. Woo! Hallelujah! You see, very clear. Ano pa ba ang masasabi ng mga philosophers na ito? Siguro, ang nakilala nila ang mga Diyos-Diyosa nila, hindi nila alam kung saan ang galing, kung namatay, kung nabuhay. Di ba? Pero si Paul, very strong. Nabuhay itong si Kristo. Ang pinag-ibig ko. Everybody say amen. Amen. And let us see the response. Let's see the response. People responded in 3 different ways. Number 1, rejection. Sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos, kumusta ang ating damdamin if the words of God we preached were rejected? Diba nga, Pastora, diba? Diba yun? Dami mo nang nasabi, kumusta po? Ay, iwanan nga akong nilinyo. Napansin ko po dito, very religious ang Athenians. Pero kailangan nila na makilala si Jesus Christ. Palagpakan natin ang Lord. Grabe mga kapatid. Kailangan pa rin nilang makilala si Jesus Christ. Pero sabi nga, some mocked. Inalipusta pa. Yung mga mockers po talaga. Na, di ba, tayo na po mismo, ako nakaranas po ako yan sa mga kursada, sa mga pangangaral ko sa Bible study, naranasan ko na po yan, di? Pero mga kapatid, dito ko po nakita, kaya sabi ko nga po, mas lalo po ako napamahal sa gawain ng Diyos. Nung seriously, intentionally, pinag-aaralan ko po talaga ang Book of Acts. Nakikita ko po kasi ang buhay ko, yung mga dapat ko pang gawin, yung kulang, at yung mga bagay na pinapagpasalamat ko sa Diyos dahil nagagawa ko rin. Salamat po sa Panginoon na kahit nga po may mga rejection na nangyayari, pero tuloy pa rin. Palagpakan natin ang Panginoon. After all, hindi naman po talaga sa tao talaga tayo naglilingkod eh. Ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. Ang gusto lang ng ating Panginoon ay ipangaral ang katotohanan. Kung i-reject po nila yan, sinabi na Apostol Pablo, may paghukom. Judgment will come, sabi ni Juan. At hindi ako ang huhukom sa inyo, kundi ang Diyos. Diba? So, yung rejection, nabasa ko po, normal. Pwede po magtanong ka, bakit? Bahala na po ang Diyos. Ang mahalaga, we should not stop preaching the message of salvation. We should not stop. Number 2, reluctance. Others said, we will hear you again on this matter. Again. Sa sunod na lang siguro, pag may pagkakataon na lamang, nangyari po na. Kumusta? Mga kapatid, tayo pag may ganyan, masaya na tayo. Yung sabihin lang ang ating pong inibanghelyohan na siya na, saka na lang, may hope na tayo doon. Nung kami po nag-evangelize pa dito sa Bicol, kahit doon sa Laguna, talaga po yung sabihin lang na, may time, some other time na lang, sa akin, parang sumisilip na rin ang liwanag. Pero hindi po yun sapat.
Kahit sabihin mo okay sa'yo, pag reluctant ka, kulang pa rin yan. Kasi ang pagtanggap sa Panginoon ay buong puso. Hallelujah. But praise be unto God, meron pa rin tinatawag na reception. Palakpakan natin ang Panginoon. The Bible said, some men joined him and believed. Amen. Amen. Yung tipo mga kapatid na after ng Bible study, the following Sunday, nakita mo, ay, isang kaluluwa lang. Grabe po ang kalakasan ng pastor niyan, ng worker niya. You know why? Sapagkat nangyari po sa mga panahon ng unang church. Sapagkat nakita ko na yan talaga, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon. Grabe po, makapagpatuto po sa atin dito lahat ng mga Diyos. Pag kayo po ay kasama sa Bible study, at pagkatapos mo niyan, the following Sunday, nakita niyo ang mukha na inyong binahagi na ng Ebanghelyo. Grabe po, parang nagbigay ng energy. Hallelujah! Parang mayroong booster, mga kapatid, sa buhay mo. Why? Sapagkat nagagawa natin ang ipinapagawa ng ating Diyos na pinag-ibig. Everybody say amen! Hallelujah! But take note, mga kapatid, bago po ako magtapos, yung word na believe. Kasi sa pag-aaral ko po, yung salitang believe, naging debatable. May issue po dyan. Kasi dyan po nanggaling yung mga manampalataya ka lang, ligtas ka na. Kasi hindi naman daw talaga totally detailed ang pagkakasabi ng salitang nanampalataya sila. So, ano po ba ang ibig sabihin na sila'y nanampalataya? Mga kapatid, the term believe encompassed more than simply acceptance of the facts that had been proclaimed. Hindi lamang po yan yung tinanggap lang nila, mga kapatid. Hindi lamang yun yung, yes, I want to accept Jesus Christ. But it involved a complete reception of the message preached. It included an obedience to whatever conditions had been proclaimed by the apostles, such as repentance and baptism. Ngayon, napansin ko po mga kapatid talaga sa pag-aaral ko. Sa lahat ng nanampalataya, laging kasama ang pagsisisi at bautismo. Parapakan natin ito. Hallelujah! Yun po mga kapatid. Ang salitang nanampalataya sila ay nangangahulugan ng kanilang pagsisisi, baptism, at pamumuhay pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. I've noticed that in the New Testament, faith and baptism are viewed as inseparable. Sabihin niyo, yes, this is true. Yung 3,000 souls in the book of Acts, they were all baptized. Cornelius, they were baptized. The jailers, they were baptized. Lydia was baptized. Kaya pag tinignan po natin mga kapatid, whenever the subject of faith and obedience is concerned, these two things, repentance and baptisms, are included. Kaya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, sana huwag po nating patayin ang mensahe ng kaligtasan na ang bautismo ay kailangan. Parapakan natin ang ating mga kapatid. Hallelujah! Matthew 28:19-20, preach the gospel to all nations, baptizing them. You see? Diba? Mark 16:15-16, same, diba? Preach the gospel. Diba? Ang mabautismohan, ang manampalataya at mabautismohan ay maniligtas. The same, mga kapatid. Kaya kung makikita natin, napakahalaga ang bautismo. Acts 2:38, sabi ng mga tao na nakapakinig sa mensahe ni Pedro, what shall we do? Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized. Always included. Kaya mga kapatid, sa ating iglesia, we believe, kung tayo po ay nangangaral ng kaligtasan ng ating Panginoon, let us not forget that baptism is one of the very important part of salvation. To God be the highest glory. And in my conclusion, whether
Jew or Gentile, philosopher or common person, the gospel of Christ is for all. Ayan. Kaya pala si Paul talagang hindi siya, mga kapatid, nag-aalala. Kaharap niya man ang mga philosophers or common person o simpleng mga tao, isa lang ang mensahe. Jesus Christ is the author of salvation. Praise the Lord! Hallelujah! So, when one becomes convicted of their sinful condition and their need for Jesus, the proper response should also be the same, no matter who we are. Ano po yan? Faith in Jesus Christ, who died for our sins and was raised from the dead. Thank you, Lord Jesus. Number 2, repentance from sin. Hindi po pwede, mga kapatid, na mananampalataya tayo, nagpapatuloy tayo sa ating kasalanan. Dapat iwanan niyan. Dapat talikuran niyan. And that is repentance. And the last one, baptism into Christ for the forgiveness of sins through His blood. To God be the highest glory. Pagkapakan natin ang Lord. Sulit, magandang po nawa ang mga mensahe ng Panginoon sa inyo ng gabi ay nagbigay po ng karagdagang kaalaman at tigit sa laman po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sana po, naunawaan din po natin ang mga taong nakakaharap ni Apostol Pablo. Na bagamat ang iba ay may mga pinag-aralan, matatalino, pero hindi ikinahiya ni Apostol Pablo ang ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan sa kaligtasan ng isang